Ang nais ng Diyos sa buhay natin ay magkaroon tayo ng buhay na sagana. Yun yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Pero, konti lang ang tao nakakaranas ng saganang buhay. Ano ba yung ibig sabihin ng saganang buhay? Saganang buhay yung may kahulugang buhay. Hindi mayamang buhay, kundi mayaman at mahirap ka. Ang nais ng Diyos yung ang tao ay magkaroon ng makabuluhang buhay. Hindi mahirap magkaroon ng pamumuhay Kristiyano, kundi imposible. Kasi ang buhay, tunay na buhay Kristiyano, hindi ka nagkakasala, perpektong buhay, di ba? Yun ang ibig sabihin ng buhay Kristiyano eh. Hindi ka nagkakasala, nabubuhay kang spiritual, at imposible yun. Hindi yun mahirap, kundi imposible talaga. Dahil araw-araw merong kalaban ka na ang sarili mo, ang sanlibutan, at ang kaaway. Diba? And mahirap eh. Kung sa sariling kakayanan. Kaya, ang Diyos, ibinigay ang Santong Espiritu sa loob natin. Diba? Dahil kung sa sariling kakayanan, sa laman, hindi mo kakayanin mabuhay Kristiyano. Imposible nga eh. Kaya ibinigay niya yung Santong Espiritu. Bukod pa sa Santong Espiritong ibinigay niya, binigyan tayo ng buhay, bagong buhay. Yung bagong, di ba? If anyone be in Christ, he is a new creature, di ba? Ibig sabihin, binigyan ka ng bagong buhay. Bukod pa sa bagong buhay, binigyan ka pa ng Santong Espiritu na siya ang nagbibigay ng gabay sa iyo sa pang-araw-araw. Dahil nga, ang mamuhay Kristiyano, imposible. Hindi lang mahirap, imposible talaga. Pero sa tulong ng Santong Espiritu na gumagabay sa atin, kaya ng tao. Kaya, kailangan ang tao ay mapuspos lagi ng Santong Espiritu. Ang tawag na iba doon filled by the Holy Spirit Puspos ng Santong Espiritu ang isang tao. Laging ang Santong Espiritu puno sa buhay mo. Saan ba nakikita yon? Sa Biblia nakalagay yon na ganito. Sa Efeso 5:18 ganito ang nakalagay. Huwag kayong maglasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. 19. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit ng may pagpupuri sa Diyos. 20. Lagi kayong magpasalamat sa ating Ama dahil sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ano sabi ron? Huwag kayong maglasing sa alak, kundi mamuhay kayo puspos ng Santong Espiritu. Ang word by word talaga nun ay ganito. Huwag kayong maglasing sa alak sapagkat sisirain lamang niyon ang inyong buhay, sa halip maging puspos kayo ng Santong Espiritu. Dito ikinumpara yung dalawang gawain, yung malasing ng alak at mapuspos ng Espiritu. Ano bang nangyayari pagka ang tao lasing? May mga ginagawa siya na hindi niya dating ginagawa pag normal siya
Ang lakas ng loob eh. Ano pa? Yung hindi niya sinasabi, nasasabi niya paglasing siya eh. Yung tapang niya, mas tumatapang siya eh. Nangihiram ng tapang saan? Tawag nga natin dyan, nangihiram ng tapang sa alak. Ikinumpara ni Pablo yung pagiging puspos ng Santong Espiritu sa alak, sa palasing. Ibig sabihin, pagka ikaw ay puspos ng Santong Espiritu, may mga nagagawa ka na hindi mo nagagawa ng pansarili mo lang. Dahil bakit? Nasa loob mong Santong Espiritu. Kung sa pansariling laman, nakakasala ka. Pero dahil nasa iyong Santong Espiritu, natutulungan kang huwag magkasala. Diba? Ano pa? Ang isang taong lasing, kung gusto niya manatiling lasing, anong gagawin niya? Iinom ulit. Diba? Para lagi siyang lasing. Ganon din, kung gusto mo lagi kang spiritual, lagi ka dapat puspos ng Santong Espiritu. Nakuha niyo yung... Ibig sabihin, ang nais ni Pablo, lagi tayong mapuspos ng Santong Espiritu. Dahil, bakit? Sa Roma 8:8, ganito nakalagay. At ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. 9, ngunit hindi kayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninihirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Diba? Dito naman sinabi ni Pablo na ang namumuhay sa laman ay laman. Pero kung nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, dapat mamuhay ka sa Espiritu. Puspos ka ng Espiritu. Dahil ang tao na walang ang Espiritu ng Diyos, hindi kay Kristo. Diba? Kung gusto ng tao na hindi magkasala, dapat lagi siyang puspos ng Espiritu. Paano mapuspos ng Espiritu? Una-una, dapat nagtitiwala ka sa Diyos na totoo yung sinabi ng salita ng Diyos. Na nasa iyo na ang Santong Espiritu. Na siya na ang nangunguna sa buhay mo. Hindi na ang laman. Dahil ang tao, kaya lang nagkakasala pag nabubuhay siya sa laman. Ang taong lasing, walang kabuluhan. Sayang lang ang buhay. Diba? Ulitin natin yun, sinabi ni Pablo. Huwag kayong maglasing sapagkat sisirain lamang niyon ang iyong buhay. Sa halip, mapuspos kayo ng Santong Espiritu. Santong Espiritu. Ibig sabihin, ang taong lasing, sisirain lang ang buhay nito. Ang taong nabubuhay sa laman, sisirain lang ang buhay. Eh, meron ka ng Santong Espiritu eh. Dapat nabubuhay ka sa Espiritu. Diba? Kasi, walang kabuluhan ang buhay sa laman. Hindi kailangan pilosopihin nyo na ibig sabihin ba, dapat Espiritu. Hindi. Alam naman natin ang ibig sabihin nun, matatanda na tayo eh. Na ibig sabihin, nandito ka sa mundo, meron kang buhay sa mundo eh. Pero, ang pananaw mo sa buhay, mga bagay na espiritual. Diba? Na hindi sa pagkakasala, sa makabugundong bagay, kundi paano maging spiritual. Kahit anong relihiyon mo, isa lang naman ang gusto ng tao eh. Maging spiritual ka. Yung bang may kabuluhan ng buhay, kung ayaw mo nang makabuluhan ng buhay, mabuhay ka sa laman. Pero kung gusto mong mabuhay na masagana, mabuhay ka ng puspos ng Santong Espiritu. Madalas example na ano ba yung puspos ng Santong Espiritu? Para daw yung baso na lagyan mo ng tubig.
Tapos puno na, di ba? Tapos tuloy mo pa rin yung pagbuhos. Umapaw na. Puspos, punong-puno hanggang labi na Yun daw ang puspos ng Espiritu. Ibig sabihin, punong-puno ka ng Santong Espiritu. Hindi ka magkakasala. Bakit? Punong-puno ka na ng Santong Espiritu. Kaya lang, pag labas mo ng gawain, labas mo ng Bible study, labas mo ng anumang pakikinig ng salita ng Diyos, nakita mo si kapitbahay mo na kaaway mo, babawasan. Ay nakita mo yung isa na naman, babawasan. Nakita mo yung problema sa opisina mo, babawasan mo. Kaya, hihintay mo na naman panibagong gawain para mapuno ka uli. Ganun daw ang... Kaya kailangan patuloy kang bumabalik ka sa gawain para mapuno uli. Actually, hindi. Ang puspos ng Santong Espiritu ay ganito. Kumuha ka ng baso, itapon mo sa swimming pool. Anong mangyayari sa baso? Lulubog yun. Puno yung loob ng baso at yung labas ng Santong Espiritu. Loob at labas ng baso, puno ng Santong Espiritu. Saan ka mang pumunta, kasama mo ang Santong Espiritu. Dahil Diyos yun Saan ka man pumunta, hindi mo kailangang maghintay na naman ng panibagong gawain para mapuno ka. Kahit nasaan ka, pwede kang mapuspos ng Santong Espiritu. Bakit? Lagi mo kasama ang Diyos Lagi kang puspos ng Santong Espiritu na parang swimming pool na. Kung saan ka dalhin ng Espiritu ng Diyos, gumalaw yung tubig sa swimming pool, papunta ron. Susunod ka. Bakit? Siya ang nasusunod sa buhay mo. Hindi ka makakasala. Lagi mong ramdam, dama ang Santong Espiritu sa buhay mo. Makita mo man yung kaaway mo, makita mo man yung problema sa opisina mo, puspos ka pa rin. Tutulungan ka pa ng Santong Espiritu. Paano dapat mong gawin? Yun yung pagiging puspos ng Santong Espiritu. Na hindi lamang maghihintay ka ng panibagong gawain para madagdagan. Kundi siya yung tumutulong sa iyo saan ka man naroon. Kasama mo ang Diyos. Paano mas puspos ng Santong Espiritu? Nandun din yun sa verse na binasa natin. 19. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng salmo, himno, at paawiting spiritual, at buong puso kayong umawit ng papuri sa Diyos. Ano daw dapat natin gawin para tayo mapuspos ng Espiritu? Magpuri ka sa Diyos. Nakakilala ka na sa Diyos Purihin mo ang Diyos. Pangalawa, pasalamatan mo ang Diyos. 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama. Pasalamatan mo, maging grateful ka sa lahat nangyayari sa buhay mo. Diba? Kahit anong hirap ng buhay sa tingin ng iba, pag grateful ka, hindi mahirap ang buhay. Bakit? Ang nakikita mo, ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo Normal sa tao may problema. Kahit puspos ka ng Santong Espiritu, may problema ka pa rin. Diba? Kahit sila Peter, sila Pablo, noong unang panahon, puspos sila ng Santong Espiritu, pero ang dami nilang problema pa rin. Pero, nakita nila yung sekreto na laging puspos ng Santong Espiritu. Marunong silang magpasalamat, magpuri sa Diyos, at ang panghuli, sa verse 21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda. Bilang tanda ng inyong paggalang sa Diyos. Diba? Yung pagmamahal mo sa kapwa mo, nagpapasakop ka sa bawat isa. Kahit mo mali yung kapatid mo, kaibigan mo, o pati kaaway mo, kaya mong pasakop Diba? Kaya mong payag kang ikaw mali. Bakit? Puspos ka na. Ano mang sabihin ng kapwa mo sa iyo, hindi ka pwedeng masaktan Ikaw lang ang actually
kayang manakit sa sarili mo kung papayagan mo. Diba? Lahat ng sabihin sa'yo ng ibang tao, kung hindi ka ayaw mong makarating sa'yo, hindi ka tatamaan. Diba? Kaaway mo sa negosyo. Ano man sabihin sa'yo? Yan, ganyan yan. Diba? Para kang merong tawag doon, pader, ping! Diba? Then kahit anong sabihin, sila namang magdadala niyan, hindi ikaw. Kilala mo ang sarili mo. Kilala mo ang sarili mo na ikaw ay na kay Kristo na. Kilala mo ang sarili mo na puspos ka ng Santong Espiritu. Ibig sabihin ng puspos, hindi ka naman ibig sabihin ng perfecto ka. Actually, ang ibig nga sabihin nun nagpapasakop ka sa Diyos Nagpapakumbaba ka sa Diyos. Diba? Dahil kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Santong Espiritu para kayanin ang buhay. Dahil nga, mahirap maging Kristiyano. Hindi lang pala mahirap, imposible mabuhay Kristiyano kung walang tulong ng Diyos. Imposible talaga. Sa sariling kakayanan, napaka-imposible. Alam ng Diyos yun Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang Santong Espiritu. Ang problema sa maraming tao ngayon, hindi sensitive sa pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay. Isa lang ang gusto ng tao, malapit sa Diyos. Paano mabuhay ng sagana at ganap? Yung may kabuluhan, dahil ang buhay ng tao, mahirap ka man o mayaman, isa lang ang gusto. Lord, bigyan mong kahulugan ng buhay ko. Yung may kahulugan ba? Diba? Kahit maliit na bagay yan, kahit ako lang ang nakakaalam ng kahulugan nun, okay na sa akin yan. Hindi mo kailangan sumikat Di ba? Basta satisfied ako dito, Lord, sa binigay mong buhay. Binigyan mong kahulugan ng buhay ko. Diba? Mabubuhay ka ng masaya araw-araw. Diba? Yun Lahat ng tao, yun ang nasa puso. Bakit yun ang nasa puso? Dahil yun yung binigay ng Diyos. Dito. Na yun din yung pinangako ng Diyos. I come to give you an abundant life. Yun lang po.